Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mainit na pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, 21 sa buwan ng Abril. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng PBS-BBS sa patnugot naman ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang buong puwersa ng Global na Tayo sa production side, of course, si Miss Stephanie Vicente, ang ating executive producer. And sa ating engineering side, si Miss Susan Aizon sa master control. And of course, sa ating pong Wirecast, kasama naman natin si Hero. At sa ating live audio streaming, katuwang pa rin natin si Mr. Leo Magpayo. Okay, sama-sama pa rin po tayo ngayon sa araw na ito sa ating Global na Tayo. Mga issue, mga usapin dito sa Pilipinas na inihahatid natin patungo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating online digital platform dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng live audio streaming. Kung wala po kayong mga live audio streaming, inanyayahan po namin kayong i-download po ninyo ang ating PBS radio receiver app. Kung kayo ay may smartphone, i-download nyo, punta kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone, punta po kayo sa App Store. Ngayon, sa Google Play at sa App Store, doon po sa browser, i-type nyo lang eBox PBS Receiver. eBox, Echo, Victory, October, Xerox, tapos PBS Receiver. Type nyo lang po yan doon sa browser at pag lumabas na po yung PBS Radio app, install nyo po yan, download nyo, install nyo, at pag na-install nyo na, click nyo lang doon, makikita nyo na ngayon, lalabas yung mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng PBS-BBS. Kasama na po doon ng RP1, RP2, RP3, FM1 at FM2, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang po sa Radyo Pilipinas World Service at masusubaybayan nyo na ang ating mga programa dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast. Ano po ngayon sa ating live Facebook broadcast sa inyo pong Facebook browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. May YouTube channel din po ang ating Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube browser, i-type nyo lang Radyo Pilipinas World Service at makikita nyo na po doon ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Parang parang podcast. Yung live, yung mga bagong mga edition programs, and of course, yung mga previous episodes ng mga programs. So, please like, share, and subscribe dito po sa ating iba't ibang mga social media platforms sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa. Marami pa rin po tayong pag-uusapan, tatalakayin dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Pero bago lahat, narito muna ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang EcoZone program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority
o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, unang-una, good news muna tayo. Ano ho? Dahil sa isang Pulse Asia survey, lumabas na yung resulta ng Pulse Asia survey na sinagawa nila noong March 23 to 29, 2025. Ito'y bago, of course, Semana Santa o Holy Week. At ayon po sa naging survey ng Pulse Asia, nung nabanggit ko mga petsa, nakakuha po ng magandang approval rating ang Marcos administration pagdating po sa tinatawag na pagtugon sa kalamidad at gayon na rin sa pangangalaga sa proteksyon at kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Ano po? At ang Office of Civil Defense po nakakuha ng 51%, 51% approval rating pagdating sa disaster response. Nakakuha rin po ang administrasyon ng 51% pagdating naman sa tinatawag po nating protection and welfare para sa ating mga overseas Filipino workers. So magandang magandang resulta ng survey na isinagawa ng Pulse Asia. Ito pong ayon naman kay Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno, na ina-acknowledge nila o pinapasalamatan nila yung pag-acknowledge ng sambayan ng Pilipinas dito sa mga ginagawa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasama na of course dyan ang Office of Civil Defense na nasa ilalim ng pamumuno ni Defense Secretary Gilberto Chodoro. Meron po kasing 4 na key pillars Mayroon pong mga 4 na key pillars ang NDRRMC na kasama dito sa nabigyan ng 51% approval rating. Isa na rito yung prevention and mitigation, tapos preparedness, kasama dyan ang Department of Interior and Local Government, and of course sa prevention and mitigation kasama po dyan ang Department of Science and Technology. Sa response naman, kasama dyan ang Department of Social Welfare and Development. Rehabilitation, kasama dyan ang Department of Economy, Planning and Development. Okay? Ayan. So, congratulations po sa ating mga ahensya ng gobyerno na nakapagtala ng magandang satisfaction at rating performance mula po sa ating mga kababayan, mula po sa ating isinagawang survey ng Pulse Asia survey mula March 23 to 29. And of course, pag pinag-usapan po natin ng protection and welfare ng mga overseas Filipino workers, isa lamang po ang pumapasok sa isipan natin. 2 ahensya ng gobyerno, ang Department of Migrant Workers at ang mga ahensya nito, and of course ang Department of Foreign Affairs, dahil kasama po sila sa pangangalaga rin ng proteksyon at kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Kaya nga po ang Department of Migrant Workers puspusan ang ginagawang pagtulong sa ating mga OFWs na unang-una in distress, nangangailangan ng tulong, at yung mga nakakauwi na, yung mga nare-repatriate,
ay nabibigyan din ng tulong pinansyal sa iba't ibang, hindi lang tulong pinansyal, sa iba't iba pang mga pamamaraan. Meron silang mga psychosocial services, meron silang mga reintegration program, meron silang, pag sinabi natin kasing reintegration program, nandoon na po yung paano sila magsisimula muli matapos sila ma-repatriate, matapos yung hindi maganda nilang karanasan sa ibang bansa at na-repatriate sila, paano sila magsisimula muli dito sa ating bansa. Gayun din, kung magdidesisyon silang umalis muli, mag-abroad, may tulong pa rin na nakaamba ang Department of Migrant Workers, kasama na ang iba't ibang ahensya sa ilalim nito. Kasi ang OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, ay nasa ilalim po ng Department of Migrant Workers. Gayon na rin yung iba pa, yung mga protection sa mga illegal recruiter, sa mga scam at kung ano-ano pa. Napakalaki ng role po ng Department of Migrant Workers. Lalo na doon sa yung mga pamilya na nandito sa loob ng bansa na humihingi ng tulong para sa kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Malaki rin po ang tulong at naiuugnay natin. I, for one, is a living example, is a living testament dito sa puspusang pagtulong ng DMW sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak sa mga kababayan natin nang hihingi ng assistance ng tulong. Ngayon of course, ang Department of Foreign Affairs, nandyan din po ang DFA, sapagat ang DFA tumututok din po sila sa pamamagitan ng tinatawag nating Assistance to Nationals o ATN sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga distress, yung mga kinukupkup nila na mga naapektuhan ng kaguluhan, naapektuhan ng maltreatment, ay kinukupkup po nila yan, inaalagaan, binibigyan ng kanilang mga pangangailangan at pinoproseso rin yung mga legal documents. Ang DFA naman po kasi ang tumututok sa mga legal requirements, mga legal aspects na kinakailangan ayusin ng isang OFW kapag siya ay merong isang kasong kinakaharap, kung siya nasa piitan. Ang DFA po, katuwang ang DMW sa pamamagitan ng Migrant Workers Officers na naka-assign sa nasabing embahada o konsulada, magkatulong po yan, dalawang yan, para matulungan yung ating mga kababayan o mga OFWs na humaharap sa mga kasong legal sa iba't ibang panig ng bansa. And ano po yan, makikita naman po natin tuwing magkakaroon ng mga balita na may mga naapektuhan tayo mga OFW sa ibang bansa na biktima ng scam, na biktima ng human trafficking, na biktima ng illegal recruitment, na biktima ng gera, ng conflict, natutulungan po sila. Although hindi naman natin pwedeng sabihin kagyat na tulong, pero nakatutok po doon ang ating mga kababayan. Lalo-lalo na tulad diyan sa yung lindol sa Myanmar. Marami tayong mga kababayang naapektuhan diyan na naninirahan na nagtatrabaho sa Myanmar, pero nandiyan po ang ating embahada sa Myanmar, yung ating Consul General, si Consul General Nayan, isa po siya sa tumutok sa mga kalagayan ng ating mga kababayan. Hindi lang yan, pati yung tinatawag na PIHC, yung Philippine Interagency Humanitarian Contingent na pinadala ng Pilipinas patungo sa Myanmar para tumulong, para umasiste sa mga agencies ng Myanmar para sa retrieval and rescue operations. Rescue and retrieval operations diyan po sa Myanmar. So, meron 51%, congratulations sa OCD, congratulations sa DMW, congratulations sa DFA. And of course, meron din naman mga ahensya ng gobyerno na medyo nakakuha rin. Hindi sabihin natin mababang approval rating, pero may chance pa naman na i-improve pa nila yung kanilang services. And hopefully, sa susunod na survey, lalo pang tumaas ang mga rating ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para sa pagsisilbi at kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi lamang dito sa loob ng bansa, maging pati sa labas ng bansa. And speaking of magandang rating, approval rating na nakuha para sa proteksyon at kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers, katulad po nito, 10 Pilipino ang na-repatriate muli mula sa bansang Cambodia. 10 Pilipino mula sa Cambodia ligtas na na-repatriate ng Department of Foreign Affairs. Itong linggo lang. Ito po ay sa likod ng panawagan sa publiko na mag-ingat dito po sa mga mapagsamantala na mga overseas jobs na ino-offer online
Ito pong mga repatriate sa mga kababayan natin ay mula sa Odarmenchi Province sa northwestern Cambodia. Nakabalik na po sila sa tulong na rin ng Cambodian Law Enforcement Authorities at ng Philippine Embassy sa Phnom Penh. Last week bukod kasi dito sa 10, last week meron na pong napabalik na 26. So 26 plus 10, it's more 36 na. 36 na. Kung isasama pa natin yung nakalipas nung last week. Kasi last week 26 Filipinos din na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Cambodia ay na-repatriate na rin. Sa kanilang, dahil na rin sa kanilang request. Ayan. Pero hindi clear kasi kung itong 26 Filipinos na ito na nagtatrabaho sa isang company sa Cambodia ay biktima ng human trafficking. Pero idiniin po ng Department of Foreign Affairs yung kanilang panawagan, paulit-ulit na panawagan, maging dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, paulit-ulit po naming panawagan na huwag kayong magpapaloko sa mga online job offers. Na pinepedal po yan sa social media. Naku, baka mabibiktima po kayo. Kasi ang mga illegal recruiter ngayon, hindi nyo lang makikita sa mga physical na mga opisina. Yung mga illegal recruiter ngayon, yung mga scammer, sa online na sila gumagalaw. No? Bakit nga ba hindi? Dahil mas mura. Hindi na nila kailangan umupa ng opisina. Hindi na nila kailangan umupa ng napakaraming tao. Ang kailangan nila, gagawa lang sila ng Facebook account, gagawa sila ng Twitter account o anumang account yan sa YouTube. Magpapanggap silang mga recruiter, mag-o-offer sa inyo ng kung ano-anong trabaho. Pero peke. Kung minsan yung trabahong ina-applyan mo, hindi yun ang trabahong dadatnan mo. Yan. Kaya ikaw, wag mo nang pangarapin magtrabaho o mag-apply sa overseas job online. Wag mong iwanan si Hero na mag-isa o kaya si Jerome, ano? Ay, di ba? O yan. Sino ba talaga? At sa kanila. Yun ang tanong. Anyway, pero kidding aside, wag po kayong basta-bastang naniniwala sa mga job offers abroad online. I-check nyo muna yan mismo sa DMW, Department of Migrant Workers. I-check nyo po yan sa kanila para po malaman ninyo kung genuine, authentic o totoo ba yung mga job offers na yan abroad online. Mahirap na yung pagsisisi laging nasa huli. Alright? Ang pagsisisi laging nasa huli. Ayan. Yung pong mga representatives mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, at yung tinatawag na Interagency Council Against Trafficking ay tumanggap dito sa mga nasabing repatriates dito sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon po sa DFA, ang embassy natin sa Phnom Penh ay sumagot. Ayon sa Department of Foreign Affairs natin, sinagot ng embassy natin sa Phnom Penh yung gastos para sa repatriation gamit yung tinatawag na Assistance to National Fund. Yan. Yung pong grupo na nanggaling sa Cambodia ay tumagal ng ilang oras? 9 hours ang kanilang land journey. Land journey lang yun. Land journey. Hanggang sa makarating sila sa airport papunta dito sa Pilipinas. Alright. Okay. And of course, nagpasalamat din ang ating Philippine Embassy sa Phnom Penh para sa po tulong at atensyon ng Royal Government of Cambodia para sa ligtas at maayos na repatriation ng ating mga kababayan pabalik ng Pilipinas. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kung kayo po ay merong opinion o komento sa ating pinag-uusapan sa aming inihatid sa inyo ngayong programang ito sa Global na Tayo, please feel free to post your comments and opinions. I-type nyo lang dun sa comment box. Kasi kung sumusubaybay po kayo sa ating Facebook broadcast live, you can always put your comments, your greetings, para mabasa rin naman namin at maiparating natin, mai-shout out natin. Yan. Tulad ng alam ko, laging nakatutok sa atin si Carlito Marquez, no? Yung ating macho guapito na piloto. At marami pang iba. Sila Jay Halalon, good morning din sa iyo. So, comment and post, padala nyo lang po dun sa comment box ng ating Facebook broadcast live. Alright. Sa iba pang issue natin pag-uusapan, ang Philippine National Police o PNP ay formal nang nagtayo ng dalawang committee, specialized committee. Ano yung mga dalawang committee na ito? Ito po yung the Joint Anti-Kidnapping Action Committee o JAKAC at yung Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC. Ano ang purpose ng dalawang committee na ito? Ang purpose po nito is to reinforce, patatagin, palakasin ang commitment ng PNP pagdating po sa public safety at pananatili ng katotohanan na nakapaloob sa mga impormasyong sa inyong nakakarating. Tulad na sinabi ko kanina, huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga job offers sa ibang bansa na idinadaan sa social media, sa iba't ibang mga social media platform. Parang ganito rin po yan. Yung dalawang committee na ito na ginawa ng PNP na JAKAC at JAFNAC, parang ganun po ang gusto nilang maging mandato, maging objective, no, yung public safety, dahil ang publiko po ngayon ay being bombarded ng iba't ibang mga misinformation, disinformation, mga fake news at mga panluloko. Sa isang pahayag ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ito pong JAKAC ay magpo-focus sa identifying, investigating at neutralizing organized kidnap for hire operations sa bansa. Samantalang yung isa, yung JAFNAC, ay tutugon naman sa lumalaking salot na misinformation at disinformation na naglalagay sa panganib sa publiko, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay public trust, peace and national stability. Ayon pa kay General Marbil, itong pagbuo ng dalawang committees na ito ay align dahil na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas Vision at nagiging reflection na rin ng PNP's commitment para sa isang transparent, accountable at proactive policing o yung polisiya. Ayan. Alright. Maganda. Ang formation po ng JAKAC ay pangungunahan ni PNP Deputy Chief for Investigation Lieutenant General Edgar Alan Octubo. Ito po ay kasunod ng matagumpay na operasyon sa kidnapping at murder case ng businessman na si Anson Ke at ang kanyang driver na si Armani Pabilo. Ayon pa kay Marbil, binigyan niya ng commendation si Octubo at ang Special Investigation Task Force para sa kanyang decisive action dun sa kaso nitong si businessman Anson Ke at ang kanyang driver na si Armani Pabilo sa pagkakaaresto ng 3 suspect at 2 iba pa na patuloy pa rin pinaghahanap. Kabilang dito sa kidnapping cases yung paglaganap naman ng tinatawag na fake news na nagbibigay din, naglalagay din sa publiko sa isang alanganing sitwasyon, mapanganib na sitwasyon. Dahil ito pong mga nakalipas na mga araw, na mga nakalipas na linggo, totoo yan, maski na panahon ng Semana Santa, maraming mga fake news at disinformation ang kumakalat. May mga unverified reports tungkol po sa alleged kidnapping ng mga prominent businessman ang nag-circulate online. Kasi lumalabas po sa online, napakaraming mga kidnapping cases na nangyayari po ngayon sa bansa. Although it's verified or not, pero ang mahirap is kung hindi ito verified, kung hindi ito established legally, mahirap po yun kasi nag-i-spread ng panganib, takot
sa publiko, lalo na sa business community, lalo na pag ang lumalaganap na maling balita o misinformation ay kinikidnap mga mayayaman, mga Chino. Yun ang lumalabas po kasi hindi po naman yun verified ayon sa PNP. So it spreads fear, and this fear unang-una sa kalooban ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga negosyante, and distrust. Nagpa-plant sila ng distrust sa government dahil iisipin ng mga tao hindi tayo kayang proteksyonan ng ating kapulisan kasi patuloy ang nangyayaring karahasan, patuloy ang nangyayaring kidnapping and so forth and so on na wala namang basihan. Although kung meron man nangyayaring kidnapping tulad nung nangyari nga dito sa Chinese businessman na si itong Chinese businessman na si Anson Ke, kasama yung kanyang driver na si Armani Pabilo. Although meron man, pero hindi siguro ganun karami. So napaka-importante ng role nitong dalawang committees na ito na binuo ni PNP Chief General Marbil. Itong tinatawag na ito nga pong JACAC at JAPNAP. No? Yun yung dalawang agency. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Okay, kayo po'y patuloy pa rin sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright. Sa puntong ito, kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon si Colonel Randolph T. Tuanyo, ang ating pong hepe ng Philippine National Police Public Information Office or PIO. Magandang umaga po, Colonel Tuanyo. Si Ray Sampang po ito dito sa Radyo Pilipinas World Service. Colonel Tuanyo. Colonel Tuanyo, magandang araw po. Okay, sige, ini-establish lang natin yung... Hello, Colonel Tuanyo. Magandang araw po. Hello, sir. Yes, Colonel Tuanyo, narinig niyo po ako, Colonel? Mahina po, sir. Mahina. Sige, adjust lang po natin ng konti yung audio natin sa ating master control. Alright, sige. Well, sige. Napatawag po kami, Colonel Tuanyo, dahil nagbumuo ang PNP sa pangunguna ni PNP Chief General Marbil ng dalawang committees. Itong tinatawag na Joint Anti-Kidnapping Action Committee o JACAC at itong Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC. Alright. So sa ngayon po, itong dalawang committee na ito ay nabuo na, headed by dalawang mga PNP officers natin. Colonel Tuanyo. Yes, sir. Yung pong Joint Anti-Kidnapping Action Center na pangungunahan po ng ating pong PCDS na si Lieutenant General Alan Ocubo at yung pong Joint Anti-Fake News Action Center Committee ay pangungunahan po ng ating BCO na si Lieutenant General Rodriguez po, sir. Ang naging inspirasyon po ng pagbuo nito dalawang bagong committee po ito dahil po dun sa patuloy na case conference po
doon sa kidnapping incident na naging inspirasyon po yung pagkakaroon po ng Special Investigation Task Group na kung saan po hindi lamang po binigay sa anti-kidnapping group na unit po ng PNP yung pag-resolve po ng kaso ng kidnapping po na pinaka-latest po na nangyari, sir. Itong kidnapping case na nababanggit po ninyo, ito yung kaso ni businessman Anson Ke at yung kanyang driver na si Armani Pabilio. Tama po. Nakita po na ni GPNP kahapon yung kahalagahan po ng SITG. Kaya po itong bagong dalawang committee po ay hindi lamang po iaatang yung pag-resolve halimbawa po sa anti-kidnapping sa AKG at yung fake news po hindi lamang po iaatang po sa ating pong cybercrime group. Halimbawa, sir po, yung sa kidnapping po, pagtutulong-tulungan po ito base po doon sa committee na nangyari sa isang regional office po na katuwang din po natin yung mga regional commander, regional directors po natin sa pagsusolve po ng mga ganitong incident. Okay. Now, dito po sa kasi sa magkatuwang kasi to related silang dalawa no? Colonel Tuanyo, itong dalawang committee na ito. Which you said nga nag-spring dito sa latest case ng kidnapping kay businessman Ke at dun sa kanyang driver plus yung yung paglaganap yung paglaganap ng fake news, misinformation. Matanong ko lang Colonel Tuanyo, kasi lately sa mga social media apps, sa mga social media platforms sinasabi na napakaraming kidnapping na nangyayari sa Pilipinas sa bansa, which is of course making our people medyo nervous, lalo na yung ating mga investors, lalo na sa Chinese community. Ano po ba ang katotohanan dito? Opo, nagpalabas po tayo ng press release po noong Sabado. Sinabi po natin sa ating press release na personal po na kinausap ni Chief PNP Marbil yung mga pamilya na bilanggit po sa fake news. At sinabi din po natin sa mga kababayan po natin na ang pinalabas po doon ng mga call sa di umano, kidnapping ng mga kilalang pamilya o prominenteng negosyante po ay wala pong katotohanan. Ito po ay pawang paninira lamang. Kaya po sinabi po natin na papanagutin po natin sa batas yung mga tao, individual o grupo man na nagpalabas ng fake news po tungkol sa insidente ng kidnapping di umano po. Pero may tinututukan na po ba ang PNP sa mga oras nito, itong mga taong ito na nagpapakalat, itong mga websites na ito, itong mga social media accounts na ito na nagpapakalat ng mga misinformation, fake news na ito? Dahil ang epekto po nito sa tao, di ba? Distrust sa gobyerno at takot sa kanila. Tama po sir, katunayan po ang ating cybercrime group po ay kinokulate na lang po nila yung mga ebidensya po para po gagamitin yung mga dokumento sa pagpapile po ng kaso sa mga individual. Tinatapos naman po nila yan, sir. Kaya yan kaugnay din po yan sa ating pong Joint Anti-Fake News Committee po. Yung po kapag may naglabas ng ganyan po na mga paninira sa pamahalaan sa ating sa gobyerno, yan po yung magiging trabaho na ika-counter po ng ating ACG, ng committee. At kaagad-agad po natin sasampahan ng kaso kapag nakompleto po natin agad yung case build-up po laban sa kanila. Alright. At maraming salamat po Colonel Tuanyo sa assurance na ipinagkaloob niyo po sa atin dito sa ating programang Global na Tayo. Hindi lamang po sa ating mga listeners at nanonood at nakikinig dito sa loob ng bansa, kundi sa mga kababayan natin sa ibayong dagat na matamaring sumusubaybay sa mga kaganapan. Opo sir, maihabol ko lang sir. Sige po, sabi po natin, po. Na kapag may mga ganyan pong mga klase ng balita, maaari po silang tumawag sa Office of the Chief PNP, Director po ng CIDG, kaya sa spokesperson po sa PIO po, para alamin po kung ano po mga totohanan kapag may mga nababalitaan sila, kung gusto po nilang malinawan, lalo na po yung mga kababayan natin. Colonel Tuanyo, ano ba ang direct line na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan maski na nasa labas sila ng bansa o nasa loob man sila ng bansa? Kasi yung social media platform na mga gumagamit ng fake news, misinformation, umaabot din sa labas ng bansa nakukuha rin nila yung mga kababayan nating Pilipino para nakadirect nga sa mga OFWs yung mga fake news na yan How can our OFWs reach out to PNP at i-report itong ganitong klase ng mga fake news? Ang bagamat may kanya-kanya pong numero ang ating pong mga regional offices po, pwede po sila tumawag po sa 911 po natin ng DILG po, sir. Okay, sa 911? Apo, sir. Alright, sige po. Anyway, maraming salamat po Colonel Rondolph T. Tuanyo sa oras po na ibinigay niyo sa ating programa. Thank you po, maraming salamat.
ang ating pong hepe ng Philippine National Police Public Information Office, Colonel Randolph T. Tuanyo. Sa pamamagitan po ng ating panayam na yan sa ating PNP, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Mga kaganapan at issue na nangyayari sa loob ng bansa, inilalabas natin sa inang bayan at pinaparating natin sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas World Service online digital platform. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa mga nakatuwang natin sa ating Master Control. Ang hindi tumatandang si Miss Susan Aizon, di ba? O yan. Okay, laging naka baby powder yan. And of course, ang ating mga katuwang sa ating Wirecast, si Hero, sa ating audio streaming, si Leo. And of course, ang ating sa production side naman, si Miss Stephanie at si Jerome. Na kanina pa ako kinakatok, out na raw ako. Sige. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Antabayanan pa rin ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang inyong online digital platform. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!